Samantala, naisampung mapanagot ni Miss Heidi, tinumpit ng Marikina City ang katransakyong nanloko sa kanila sa pinasukang negosyo. So pumasok ito sa business. Para po sa detalye, makausap po natin sa kabilang linya ang nagrereklamo po. Si Ma'am Heidi Tinumpit. Magandang hapon po, Ma'am. Yes po, sir. Good afternoon po. Yan, sige po. Ano po yung transaction ninyo at pinasok na business na yan at paano po kayo naloko? At sino po yung naloko sa inyo? Anak, huwag kang maingay, anak. Anak. Ay, na. Yes, Mami. Bakit? Sige po. Wala sila, no, sa Kwan? Oo. Wala? Hindi nakikita? Wala, sir eh. Ma'am Heidi. Off-cam, sir. Off-cam gusto nila. Okay. Sumali po kasi ako sa isang investment sa casino junket. Ngayon po, actually po na-feature nyo na po siya. Isa sa mga nagreklamo po sa inyo, which is si Jerson Perafina po. Kasamahan ko po siya. Kasama niya po kami na nag-demand letter sa Santa Mesa, Manila. Pero siya lang po kasi una naglakas sa loob na pumunta po sa himpilan ninyo. Ngayon po kasi, wala pa rin pong klaro kasi kung paano may babalik yung pera namin. Kaya po, ngayon po, dadaanin na po namin sa legal action. Ulitin ko po, sumali po kami, hindi lang po ako, marami po kami. Tsaka may mga kasamaan po ako nakasali dito sa ating live po. May contract po kami na valid po siya, good for 1 year. Meron po doon monthly, tapos may lock-in po. Yung Magkano akin po, ma'am? Magkano po? Kasi casino junket yan. Magkano pong in-invest ninyo? Ang minimum po na ini-invest is 100,000. Ang in-invest ko po dito is 120,000 under my name po. Naku. Tapos po, nag-mature na po kasi yung contract ko noong May 30, 2024. Tapos po, nung nagmamatli po ako, hanggang nung October po, wala na pong naibigay sa akin na monthly interest po. Ma'am, nakailang Tapos, buwan ka naman at magkano interest monthly? Ang monthly interest po ko po, base sa contract ko, is 7%. So, 7? ang 7% po ng Laki nun, ha? 120,000. Nakailang buwan ka, ma'am? Ilang buwan po akong bigay. Nabigyan ka? Ng interest. Simula po nung May, June, July, August, September. Ilang 4 buwan months yun? po, sir. 4 months po. Konti lang. At 120,000, di ba? Tama? Opo. Opo. Yung capital ko po. So, meron kang 8,400 times 4 months. Times 4. So, nakakuha ka ng 33,600. Oo. Kaso, yung principal ay hindi niya na mahabol. Hindi na nabayaran yung interest since October, pati yung principal hindi na rin naibalik. Nag-uusap pa ba kayo ng nirereklamo mo, ma'am? Actually po, sir, hindi ko po siya directly nakakausap. Meron pa po kasing mas May- ahead sa akin. Kumbaga may senior middleman. account manager Oo. kami. Manager. May middleman. Bago po. Yun. Meron ba kayong collateral? Wala po. Wala. Tiwala Ano lang po, talaga. agreement lang po ng katulad po yung pinakita ni Gerson, memorandum of agreement. Alam mo, ma'am? Same na same ang contract. Ma'am Heidi, hindi ka nag-iisa. Alam mo kung bakit? Napakarami na rin nagrereklamo sa nirereklamo. At hindi lang yung incident, napakarami nang nangyaring ganyan in the past, di ba? Hindi ka ba kasama doon, Yusek, nung araw? Hindi ko na matandaan sa dami. Hindi mo matandaan sa dami? Sa dami na Kasi ako, marami akong kilalang na ganyan din eh. Dahil ka pa ko. Ha? Mga matataas na nasa account. Parang kasama kami dun, sir. Parang kasama. Na, Pero, grabe talaga. I feel you. Paulit-ulit. Diba? wala talaga tayong kadala-dala. Ano, tayo. Ma'am, hindi ka nag-iisa, maniwala ka. Oo. Ay, Pero sana to, mahabol pa natin to. Okay? Ayan, marami po nakikinig na mga nagre-reklamo. Sa kabilang linya, nakaredy na po sila na mag-file ng case, attorney. Yes, sir. Okay. Ayun. Sino uli yung nire-reklamo mo, ma'am? Anong pangalan? Ang nirereklamo ko po na nandun po sa kontrata ko si Jose Roger Lopez Puy. Pero po nakilala na, napag-alaman po namin, ang totoo niyang pangalan is Arnel de Mesa Caparas. Na nakatira sa tabi- Arnel de Mesa Caparas. Oo. Pero,
po. Ang nasa kontrata nyo, Jose Roger Roger Uy. Nagpanggap po siya ng ibang tao. Ayo, may pandilin lang talaga. May panlilin lang. Attorney, May anong mga panlilin kasong pwede nating i-recommend? Nako, sa base sa mga allegation ni Ma'am Heidi, talagang may panlilin lang, no? Oo. Yung mga elemento po ng swindling in accordance with our revised penal code ay pasok na sir, no? Kaya ma'am, kung meron na po kayong demand letter, dalhin nyo na po kaagad po sa ating CIDG pong inyong kontrata, demand letter at mga resibo po na mga patunay na kayo po ay nakapagbigay po ng pera o may natanggap kayong porsyento o interest mula dito po sa mapagpanggap na inyong inireklamo na si Mr. Caparas. No? Attorney, marami daw sila. So, magiging large. Large scale ito, sir. Mabigat. No bail. Oh, yes, sir. No Wala bail. pong piyansa yan. Kaya sa mga nakikinig na mga nabiktima rin ni Ginoong, ano ba pangalan nito? Caparas. Arnel de Mesa Caparas. Alias, nag-alias pa. Aha. Jose Roger Lopez Uy daw siya. Pero ang totoong pangalan niya pala ay Arnel de Mesa Caparas. At kung sino man po ang nakakakilala or nakikinig man si Ginoong Arnel Caparas, ay bukas po ang ating programa para magpaliwanag ka. Yo. Sabihin, mangako ka na iyong babayaran bago ka masampahan ng kasong large scale. Large scale diba? estafa. No bail. No bail talaga yan. Nako, mabubulok ka po pagka ganyan mangyari. At nakikinig ang ating mga iba pang mga nabiktima po Ginoong Arnel Caparas. Yeah. Action Center, di ba natin pwedeng marinig naman si Ginoong Arnel Caparas? Wala? Di makontak? Hindi siya sumasagot. Kasi yun yung fake name. Anyway, nasa kabilang Ay, hindi. linya. Si Roger pala, Si ang fake Ginoong, ito, resource person natin para tulungan tayo at igabay ang ating mga nagrereklamo si Lieutenant Joseph De Los Santos, ang hepe ng Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Joseph, magandang tanghali sa'yo. Yes, sir. Magandang tanghali po. Ayun, Joseph. Sige. Napakinggan ko po yung mga sinabi ni Ma'am Heidi. Para po ma-actionan natin kagad, iniimbita ko na po agad siya at yung mga kasama niya na iba pang na dito sa aming opisina. Pakidala na rin po yung mga supporting documents yung para ma-prove natin yung inyong transactions. And kung meron po kayong additional na proof na talagang ang pangalan niya ay Arnel de Mesa Caparas, hanggat maaari po ay magdala din po kayo nang sa gayon, bukod sa estafa ay madagdagan pa rin natin siya ng dagdag na kaso. Yan. Ano po, kasi yung sa paggamit niya po ng fictitious name, concealing true name po siya, so pwede po na natin siyang dagdagan ng asunto. Ayan, narinig mo po, Ma'am Heidi, no? At sa mga nagrereklamo pang iba, nakabukas po ang opisina ng ating Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. At naghihintay po si Lieutenant Joseph De Los Santos. So, Action Center, pakibigyan or gabayan natin yung mga nagrereklamo kung paano pumunta sa opisina ng Anti-Fraud natin dito sa National Headquarters yan, ano? Campo Yes, Crame. sir. Dito lang. So, Ma'am Heidi, hello? Yes po, sir. Narinig mo. Kilala mo po yung mga ibang nagrereklamo, ma'am? May contact ka po? Yung iba po, nandito po sila, si Annie, si Baste, tsaka po si Maria Magagaling ka pa sa Torre. Marikina, ano, ma'am? Ma'am, makakarating ka ba ngayon or bukas sa opisina ng CIDG dito sa Campo Crame? Sir, siguro po bukas kasi wala akong mapag-iwanan ng anak ko. Okay, ma'am. Sige po. Biglaan po eh. Paki-invite na rin yung mga iba pang nagrereklamo para sabay-sabay na po kayo at naghihintay po ang himpilan ni Lieutenant Joseph Arnie De Los Santos. Arnie, Joseph, hello? Yes, sir. Bukas, pupunta sila sa himpilan nyo. Pakiasikaso na lang po sila. Yes, sir. Okay, maraming salamat Yes, kay Ma'am salamat po, Heidi sir. Tinumpit sa pagtitiwala niyo po sa programang Sumbong Nyo Aksyon Agad. And of course, maraming salamat din po kay Lieutenant Joseph Arnie De Los Santos ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit. Joseph, bukas padalhan mo rin kami ng photos or video na nakakausap mo na sila at binibigyan nyo ng action agad-agad ang reklamo nila, Ma'am Heidi. Yes, sir. Noted, sir. At huwag ka munang bibitiw dahil makikipag-usap sa iyo ang iba pang complainant natin, diretso, at ang ating Action Center.